Ibinahagi ni Michael Phillips ang ginagawa nila matapos siyang kausapin ni Coach Norman para samahan ang grupo sa SEA Games. Umamin naman si Coach Norman na pinipili niya ang mga players na pwedeng umakyat sa grupo ni Coach Tim Cone sa hinaharap. At ang Australia, sinabing malaking respeto nila sa grupo ng New Zealand para sa paparating na World Cup qualifiers. Sinabi din nila na iba ang magiging galaw ng kanilang koponan sa oras ng laban. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang kumalat ang balitang kasama sa sahanay ng Gilas para sa SEA Games, nagpaunlak ng pahayag si Michael Phillips. Sa panayam ay binanggit niya na kaagad niyang tinanggap ang alok ni Coach Norman. Ibinunyag din niya na ipinagdarasal umano niyang maging maayos ang lahat kasama ang schedule. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Michael Phillips sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Tinawagan nila ako at nang sabihin nila na gusto nila akong isama sa pool, agad akong pumayag. Nagsimula na kami mag-update sa isa't isa tungkol sa schedule at ipinagdarasal ko na maging maayos ang lahat. Gusto kong ibigay ang buong makakaya ko dyan, tulungan ang mga kasamahan ko at makilala pa ang isa't isa. Alam niyo, isa lang ang gusto mangyari dito ni Coach Norman maging maayos ang kanyang hanay. At dahil alam din niya na isa si Michael Phillips sa mga nagpakita ng maayos na laban sa nakaraang SEA Games, hindi siya nagdalawang isip na ipasok siya sa team. Para sa akin, malaking bagay po yun. Kasi sanay na si Motor Mike sa laban Walang hesitation sa kanyang parte, di ba? Ibig sabihin, malakas na talagang loob para sa inaasahang banggaan sa Thailand sakaling sumalang na sila sa competition kung saan sila yung kampiyon. Of course, iba yung composition ngayon kumpara sa nakarang SEA Games na pinangunahan ni Coach Chot Reyes. Pero hindi kasi issue yung ganung aspeto Para sa akin, once na na-practice na nila yung game plan at nakuha nila yung rhythm na dapat present sa bawat isa sa kanila sa oras ng laban, okay na po yun. Problema na lang kung paano nila ikakamado yun sa aktual na bakbakan sa SEA Games So gano'n na nga, umaasa tayo na matitigas yung kalaban, lalo na yung Cambodia at Thailand. Pero dedicated naman si Coach Norman na gawing matigas ang kanyang hanay sa kabila ng kakapusan nila sa players sa oras ng practice. Sinabi natin na kakapusan sa players kasi nga sa isang interview ni Coach Norman, hindi siya sigurado kung ilang players ang aaten sa practice bunga ng schedule ng bawat isa, di ba? Kaya magandang abangan talaga kung ano ang gagawin niyang paraan para mahanapan niya ng tamang oras sa mga player na sinasabi niya delikado ang presensya dahil sa commitment nila sa kanilang koponan. Kung walang pag-aalinlangan na tinanggap kaagad ni Michael Phillips ang alok, ibinahagi naman ni Coach Norman ang rason bakit niya hinugot ang mga katulad ni Motor Mike at Kimani Ladi para sa pambansang koponan. Tanong, bakit nga ba niya kinuha or bakit kinuha ni Coach Norman ang serbisyo ng dalawa? Tutukan natin ang sinabi ni Coach Norman sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Gusto ko yung mga player na may potential na may taas sa men's team balang araw. Tingin ko may potential sila. Si Phillips, malaki magagawa niya sa amin. Mahusay siyang rebounder at mahusay din sa depensa. Si Ladi naman, mahusay siyang shooter. Makakatulong din siya sa amin sa perimeter game. At maganda sukat niya, dagdag na rason bakit siya nakasama sa lineup. Maganda yung hangad ni Coach Norman. Yung reason bakit niya hinugot yung mga katulad ni Michael Phillips at Kimani Ladi, di ba? Sa kasamaang palad mga playoffs, hindi sila pwedeng iakyat sa men's team in the near future sa isang dahilan. Hindi sila nakakuha ng passport bago mag-16. Base lang yan sa ilang research na ginawa natin at base sa pagkakaalam natin ibig sabihin sayang ang dalawang nabanggit, di ba? Yung kakayahan nila sobrang kailangan ng men's team kasi sa ngayon kulang na kulang sila sa mga player na athletic, yung kayang sumabay sa mga matatangkad na kalaban. Sa tingin natin hawak nilang dalawa yung katangian na yun na hinahanap ng ating mga kababayan. Si Motor Mike iba yung kalibre niya lalo na kapag ginaganahan siya doon. Sobrang athletic tapos matangkad pa, 6'8" kung hindi tayo nagkakamali, di ba? Kailangan talaga siya sa gilas. Sa side ni Kimani Ladi, sobrang sayang din siya dito. Sa taas niya na 6'7", may kakayahan siyang bumato sa labas Yung bato sa labas ang kulang sa atin. Malimit, bokya tayo doon, di ba? Sa ngayon, si Kevin Kembaw pa lang nakikita natin na may ganung birada sa labas. Yun yung inilabas niya sa Asia Cup. Pasintabi na lang sa iba. Pero iba ang tibay ng dibdib ni KQ talaga Walang kiyem at walang daga sa katawan. Bira kung bira. So yun na nga, sa taas niya 6'7" si Kimani Ladi, dagdag na benepisyo sana siya sa gilas ni Coach Tim Cone kasi kaya niya makipagbasagan sa loob bukod sa matulis niyang birada sa labas. Sa ngayon, hindi natin alam kung pwede pang umapila sa FIBA para sa dalawa para payagan sila maging local player kahit passport nila nagsasabi na hindi sila pwede. Kung tila sayang si Motor Mike at Kimani Ladi para sa future ng Gilas Pilipinas, ibinuyang-yang naman ng Australia ang gagamitin nilang hanay para sa World Cup qualifiers. Ibinandera din nila ang umano'y respeto sa koponan ng New Zealand sa oras na magsimula ang kanilang kampanya. Narito ang kanilang paglalahad.
Tutukan natin si Coach Dean Vickerman sa report ng Australia.basketball. Iba ang magiging dynamics natin kumpara nung Asia Cup pagdating sa darating na FIBA windows dahil lahat ng mga player ay nasa gitna ng kanilang liga. Kaya ang pagpili ng lineup ay ibabatay sa kombinasyon ng kalusugan at kasalukuyang forma ng mga player. Malaki respeto namin sa aming mga kalaban, ang Tall Blacks. Kaya kailangan namin makahanap ng tamang timpla ng mga magagaling at papaangat na players. Sa ngayon mga ka-playoffs, inilabas na nila mga player na sasabak sa World Cup qualifiers. Base sa inilabas nilang listahan sa kanilang official na website, kasama sa hanay si Dabu Hickey, Alex Ducas, Owen Foxwell, Josh Bannan, Elijah Pepper, Jack White, Dash Daniels, Will Magnay, Angus Glover, Jordan Hunter, Jalen Galloway, at si Nick Kay. Base sa pahayag ni Coach Dickerman mga ka-playoffs, iba ang dynamics ngayon kumpara nung Asia Cup. Ibig sabihin, iba ang magiging galaw o takbo ng kanilang game plan. Hindi natin alam kung paano or ano ang gagawin nila dyan. Pero isa ang sigurado doon mga ka-playoffs, mas magiging mabigat silang kalaban sa World Cup qualifiers. Isa lang ang napansin natin dito mga ka-playoffs, yung ibinigay nilang respeto sa koponan ng New Zealand. Napansin nyo ba yon? Pwede naman nilang sabihin na respeto sa Guam, sa Philippines, and of course sa New Zealand, pero hindi nila binanggit yun, di ba? At sa naguguluhan din kung bakit, ito yung rason. Nakapokus po kasi ang kwento nila at ang isip nila sa unang salpukan nila ng New Zealand na gaganapin sa November 28 sa ganap na ikapito at kalahati ng gabi sa My State Bank Arena sa Hobart, Tasmania, Australia. Sa pangalawang laban naman nila ng New Zealand, gagawin naman yun sa December 1, ganap na ikalima ng hapon sa TSB Arena sa Wellington, New Zealand. At dahil iba ang magiging dynamics ng grupo, katulad ng nauna na nating sinabi, posibleng mas magiging mabangis ang grupo ng Australia sa kanilang kampanya sa World Cup. Dahilan para mas maging maingat, mas maging maigting ang ginagawang preparation or ang gagawing preparation ni Coach Tim Cone, kung saan posibleng kasama na sa hanay si Kai Sotto at si Quentin Millora Brown. So guys, maraming salamat.